Nagbabalik po ang ating special forum at napakaganda nung iniwan ni Gio na term na yung public interest nga. Kaya baling muna natin sa ating kasama si Gio. Going back, Sir Senator, yun nga po, kailan natin titignan kung ang bagay ay nasa realm ng public interest at pag-invoke ng isang tao ng kanyang right to self-incrimination? May kasabihan na one man or one woman in the right is a majority. In other words, hindi mangingibabaw ang society kung ini-invoke ng tao her right not to speak. Dahil kundi babalik tayo kay Torquemada at Inquisition eh. Talagang torturing kita para magsalita ka dahil kailangan ng simbahang Katoliko eh. Kaya dito, pag tao tama, yan ang kasabihan. One man in the right is a majority against the whole world. Kaya kung dito, invoke ng tao, kung gusto nyong mahuli yung mga kriminal, ask others. Pero kung ako'y masasabit din, kaya yun nga, papayag ko kung merong adequate and credible guarantee na, Janet, whatever you say can never be taken against you. Yan ba, nasa poder ng Senado. Kung sasabihin, magsalita ka na, mag-cooperate ka na, at ikaw guaranteed na hindi magagamit against you, wala na siyang dahilang hindi mag-cooperate. Okay, maraming salamat. With that, tawagin natin si Luisa Lorenzo para sa kanyang tanong. Magandang gabi po. Yung katanungan ko lang po sa inyo, Mr. Rene Sagisag po. Sa inyo po. Yes po. Mula po magkaroon ng negatibong imahe ang mga senador sa publiko, ano po ang may papayo nyo sa amin? Ano po ang may papayo nyo sa kanila para po maibalik yung tiwala ng taong bayan sa kanila? Payo sa inyong mga kabataan? Sa legislators daw po. Present legislators, ano po ang may papayo nyo? Kasi tarnished yung reputation ng ating... How do they redeem themselves? Total, kanina pinatabaan na rin ni Popoy ang puso ko. Kasi yung mga kasapi namin noon, like yung bossing niya, si Kuya Teroy, minsan nagkadebate kami doon, kino-question ni Kuya Teroy kung yung merienda namin comprise additional compensation prohibited by the Constitution. Hindi namin na-resolve yun. Pero yung merienda namin sunflower, mga ganon. Kaya from then on, ako, hindi na nagmerienda. Nagbabaon na lang ako doon sa litigator's bag ko. Pero ganon ang consciousness ng mga kasama ko. Even that issue, ang take-home pay namin, ine-entrega ko kay Commander buwan-buwan, 14,612.50. Yun ang sahod namin, legit. Pero yung si Kuya Teroy, talagang, pati yun, kinasyon kung yung merienda namin. I mean, ganun ang ethical consciousness sa mga kasama kong sina Bobby Tanyada, sina Ting Paterno, sina Joby Salonga. Lahat yan. So I hope na kayo, kabataan, will go by the same fixed stars we went by nung kami nasa pamahalaan. Kaya, more power. Perhaps I'd like to pose the same question to our political analyst. Paano po yun, Professor De Vera? Because in the recent survey, bumaba nga po yung trust rating ng taong bayan sa ating mga mambabatas. How do you think will this hearing help them? Well, nakayanan naman ng mga dating senador. Ibig sabihin, it is humanly possible to be ethical and to be a senator with probity and integrity. Mahirap i-impose yung standards pagkasasabihin sa drawing lang man naman o sa panaginip lang yan. Because previous senators have shown it. So the question is, how can we impose the same standards on the senators that are sitting now? Naalala ko, nung panahon namin sa Senado noon, nung kauupo ng mga senador, merong proposal na bigyan ng official vehicle ang bawat isa. Kasi si Karen noon, nangihiram ng sasakyan.
na Mike Tamano, si Senator Mike Tamano din. Medyo naawa yata ang liderato ng Senado. Sabi, bigyan natin ng official vehicle bawat senador. Na anyway, official vehicle ito ng gobyerno, ang may-ari ang Senado. Pero nung lumabas sa... tsaka isang sasakyan lang. Back up. Hindi usang back up nun eh. Oo, Nissan Sentra, no? Okay. Kwan lang, very, very basic model. Alam mo nung na-pick up lang ng media at sinabi na itong mga senador na magkakaroon ng bagong sasakyan, alam nyo ba na sa Senado, tinigil ng liderato ng Senado yung pagbili ng sasakyan for all senators. Kaya nangihiram ng sasakyan yung ibang senador. Ang point ko dito, there was a time in the past where you can see the glory of ethical standards. So, it is not impossible to do it. Now, how will the Senate now redeem itself? Nasa liderato ng Senado at ng House of Representatives yan. Ibig sabihin, they have to take this opportunity. Instead of looking at this whole PDAF debacle as something that will sink the Senate down, they must use this opportunity to make the Senate rise from the ashes of public criticism. Yun ang challenge. Kailangan iangat nila. At saka kailangan maintindihan ng mga senador that the senators are not the same as the institution. The senators is just a small speck. The institution is what is important. So, senators must be ready to sacrifice some of their kin who are unethical and corrupt to make the institution rise. Meron sinasabing, Cathy, na downside sa pagpilit ng mga testigo na i-give up yung ilan sa kanilang mga karapatan na pwedeng hindi nga magsalita. On the other hand, we're talking about ethics. We're talking about itong sense na indignance laban sa na-realize natin how far we've deteriorated from those days of talagang respectable na mga leaders. Kaya tanong ko kay Attorney Trixie, itong prosesong ito, Attorney Trixie, hindi ba ito nakakatulong nung i-develop nga yung sense of ethics, yung civil righteousness, at yung indignance laban dito sa korupsyon, dito sa pagmamalabis, dito sa sobra talagang benepisyo sa sarili? Well, ganito yung talaga, di ba maingay, maraming galit. Ganito talaga ang ingay ng demokrasya. Pagka may public outrage, na i-correct natin yung mga mistakes ng ating mga public officials. Tapos, ang maganda dito kasi is makikita din natin yung interplay ng yung public outrage corrects and checks yung excesses ng ating mga public officials. Ngayon, kaya tayo nadala sa ganitong klaseng senaryo, pinipilit nilang idalin si Ms. Napoles to the Senate supposedly para response ito to public outrage kasi gusto ng taong bayan marinig yung kwento. Gusto nila may makita sila, may additional na information na nadi-deny sa kanila kasi hindi sila privy dito sa mga usap-usapin. Ito yung impression, nakikita ng taong bayan, may mga nangyayari na hindi sila sinasabihan. At kaya umabot yung sitwasyon sa ganito, umabot yung sa point na malaki pala yung PDAF, malaki pala yung discretion, kasi merong mga pangyayari behind the curtain. So ang interplay dito, ipinipit natin yung rights ng isang respondent versus yung need ng mga senador mag-survive politically. Kailangan meron silang ihagis doon sa crowd. Kumbaga sa bread and circus nung panahon ng mga Romans dati, meron silang ihahagis sa mga leon para mag-survive yung para nadidistract yung taong bayan. Hindi nagagalit sila dun sa mga opisyal. Ganito yung nakikitang nangyayari ngayon. Is it fair? Of course, not to the respondent. Pero yun nga, meron pa rin siyang right against self-incrimination. It's like, you can lead a horse to water. You can bring Ms. Napoles to the Senate, but you can't make her talk. Right. Meron kamakailan, Mark, na panibagong kaso na naman laban kay John Napoles at sa kanyang asawa. Itong tax evasion case na i-file ng BIR. How will this affect the PDAF scam and the investigation, if at all? That's right. Tanungin po natin kay Attorney Manny. In the nature of things, magkaiba itong complaint sa BIR against the Napoles couple. However, yung incomes, mga undeclared properties nila, somehow merong link doon sa PDAP issue. However, kuro-kuro lang natin yan because definitely, Janet
Lim Napoles and her husband will never admit na ito ay fruits ng kanilang ginawang kamalian at saka krimen involving the FIDAP. And I think the BIR will have to look at the situation very carefully kasi hindi naman siguro lahat ng properties and incomes na inimbestigahan nila ngayon ay produkto ng isang krimen. So, this is a very different case from the present PDAP controversy. So, I don't see any complications. Attorney Florendo, itong mukhang base sa ating kwentuhan, karapatan niya salita. Sa tingin ko wala masyado takot kung hindi siya magsalita dahil may kaso. Ang pinapangamba ko pa rin, paano nga kung magsimula siyang i-clear yung mga ilang involved na nasabi na niya dati. Sinabi niya na wala silang kinalaman dito, Hindi wala kilala. siyang kinalaman dito, hindi sila magkakilala. What if she starts saying those things? Hindi ba makakasira yon dun sa kaso ng DOJ, sa ombudsman? Siyempre, sa tingin ng mga tao, nung nagsimula itong mga kasong to, may mga perception na sila. Nung sinabi nila Ben Herluy na ito yung involvement, ito yung amount, tapos napagtagpi-tagpi ng mga tao na nakita mo sa Facebook, magkakasama sila sa litrato, kumbaga may access talaga siya dyan. Kumbaga meron ng mindset yung taong bayan na malamang may kinalaman siya. Ngayon, ang challenge kay Mrs. Napoles, siyempre, gagawin niya lahat para ipaalam sa atin na wala siyang kasalanan. Pero dapat, kung may gagawin siya, dapat kapani-paniwala. Pag inexonerate na lahat ng involved, dyan mo makikita yung adverse reaction ng mga tao. Kasi may perception na tayo. Parang lumalabas is niloloko mo na kami. Ito na yung ebidensya, nasa harapan mo na, may mga litrato na sasabihin nyo sa amin na hindi nyo kakilala. Diba? So dapat ang gagampanan nila Janet Napoles, kapani-paniwala yung mga sasabihin. Pero kung hindi nga siya magsalita, anong mangyayari? Anong magiging epekto nito sa Senate investigation? Attorney Lahat tayo siyempre naghihintay, pero ang pinaka-importante dyan, hindi yung sasabihin ni Janet Napoles Kumbaga yung interest at saka enthusiasm ng mga tao. Kasi yung gagawin ng pamahalaan ng mga politiko na kinikriticize ngayon dahil sa PDAP scam, lahat ang gagawin nila depende sa reaction ng mga tao. Kung ganit ang mga tao, gagawa sila ng paraan para ma-appease yung mga tao na hindi masyadong magalit, naggawa ng paraan na ma-solve yung issue. Pero pag nakita na nila na ang taong bayan ay parang nawalan ng interest dahil sa haba na ng panahon nagdaan parang hindi na ganado sa issue, pwedeng gumawa sila ng paraan na parang unti-unting mag-backtrack, mailigtas sila at saka yung mga kasamahan nila.